Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dulang Love and Memories. Sa unang araw lang na nakita ko si Sir Dento, ay umibig na ako sa kanya. Siya ang unang lalaki na nagpatibok sa aking puso at ginawa ko siyang inspirasyon sa aking pag-aaral. Minsan nadatnan ko si Sir sa kantina. Masayang-masaya naman ako dahil nakipagkwentuhan sa akin. Hanggang tinanong ko siya kung may nobya na siya. Pero si Ma'am Lerma ang sumagot. Salamat po ha. Pinagbigyan niyo ako makipagkwentuhan sa iyo. May hilingin po sana ako sa inyo. O ano yan, Pia? Sige, sabihin mo para makatulong naman ako sa iyo. Sir, nahihirapan po ako sa tinuturo niyo eh. Pwede bang magpa-tutor sa inyo? Oo naman. Basta wala akong klase na tinuturuan. Basta sabihin mo kung kailan para makapasa ka sa subject na itinuturo ko. Salamat po, sir. Sir, may itatanong sana ako sa inyo. Wag po kayong magagalit sa akin, ha? Okay, ano bang tatanong mo? At nang masagot ko, malapit ng oras ng klase ko. Sir, pwede bang malaman kung may nobya na kayo? At sino po siya? Meron na talaga, Pia. At ako ang nobya ng sir ninyo. Ma'am Lerma, kayo ang nobya ni sir? Oo, Pia. Dindo, halika na. At gawin mo na sa computer ang aking report sa aking masteral bukas. Okay, sige Pia. Alis na kami. Bye. Bye, sir. Bye, Ma'am Lerma. May nobya na pala si sir. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Parang naninikip ang dibdib ko. Hindi ko kayang tanggapin ito. Hindi. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Wala na akong inspirasyon. Hindi ko na itutuloy ang aking pag-aaral. Tama kayang gagawin kong ito. Nasasaktan ako pag nakikita ko silang magkasama. Uy, Pia! Nandito ka lang pala sa study shed eh. Ano bang ginagawa mo rito? Hinihintay ka dun oh, sa room ni Ma'am Helen. Ikaw na lang ang pumasok. Uuwi na lang ako sa bahay namin. Ha? Bakit? Teka nga, umiyak ka? Anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba na masakit sa katawan mo? Sabihin mo, at sasamahan kita sa klinik. Wala. Basta, hindi na ako mag-aaral. Hindi na talaga. Hindi na. Teka nga muna. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Anong nangyari sa'yo? Hindi kita naiintindihan eh. Alam mo ba, yung inspirasyon ko, may nobya na pala. Kaya wala na akong pag-asa sa kanya para pansinin pa niya ako. Ano? Akala ko kung ano nang iniiyakan mo, friend. Huwag kang mag-alala. May pagkakataon ka pa. Dahil hindi pa naman sila kasal, hindi ba? Ha? Totoo bang sinabi mo? May paraan pa para mapasa akin ang tinitibok ng aking puso? Ha? Ano? Sabihin mo sa akin. Ano?
tapos na akong magluto. Pero, hindi pa lumalabas sa kwarto niya si Pia. Napuyat yata sa pag-aaral ng leksyon niya. Ang mabuti pa ay kikisingin ko na para makakain na at makapaghanda na para pumasok sa eskwelahan. Ito, puntahan ko na sa kwarto niya. Pia, anak! Bumangon ka na dyan, umaga na. Baka matrasado ka pa sa klase mo. Halika na, para sabay na tayong kumain ng itay mo. Ano? Na kayo ni Itay, Nay. Mamaya na ako kakain. Bakit? Wala ka bang pasok ngayon? Baka matrasado ka pa. Di po, wala kaming klase. Sige po, Nay. Inaantok pa ako eh. Ha? Anak, may dinaramdam ka ba? Sabihin mo, para maagapan yan. Wala po, Nay. Sige na po. Inaantok pa ako. Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo pang kumain, mauna na lamang kami ng itay mo na kakain para maaga na makapunta sa trabaho niya. Oh, halika na, Emong. At mag-almusal na tayo. Dahil sinabi mo na maaga kang lalabas ng bahay. Ay, oo, Dora. May kailangan na sundin ko sa kanilang bahay. Si paring ko para sabay na kami. Ganun ba? Oo. Mabuti naman kung may ibang trabaho, Emong. Dahil kulang ang kinikita mo At dapat pa tayong mag-ipon para sa pag-aaral ni Pia sa kolehiyo. Aba, mahal ang tuition ngayon. Ay, oo nga pala. Nasaan ba yung bunso natin? Bakit hindi pa siya kakain? Pinuntahan ko siya sa kwarto niya Oh. Pero mamaya na raw siya kakain. Dahil wala raw yatang pasok sa school Bakit holiday ba ngayon? Ano na ba yung petsa? Hindi ko na alam kasi. Pagkalipas ng mga araw Ano bang petsa ngayon? Hindi ko rin alam. Ha? Hindi naman holiday. Pero, ewan ko ba dyan kay Pia? Tinatanong ko nga may sakit yata. Ayaw buksan ng pintuan. O sige siya, mauna na tayo kumain. At pag nagising na yung anak mo, sabihin mo naman sa kanya na maglinis sa kapaligiran ng bakuran natin. Na may marami ng tuyong dahon dyan sa may puno ng santo na. Magdidilig din sa mga halaman dito. May tingnan mo, natutuyot na rin. Oo. Sige, kumain na tayo para maaga rin akong maglaba. Ang dami-daming maruruming damit. May tamang-tama. Andito si Pia ngayon. O di matutulungan ka niya sa paglalaba para hindi ka naman masyadong mapagod at hindi yung hinaayaan ka lang sa mga gawaing bahay. Bakit kaya hindi pumasok sa unang klase namin si Pia? Tinutuo yata ang sinabi niya sa akin na hindi na siya mag-aaral. Paano ko ito sasabihin kay sir? Baka magalit pa sa akin. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ano kaya? Bendren, pwede ba kitang may istorbo sandali? May itatanong lang ako sa'yo. Ha? Ano po yan, sir? Sige po, sabihin po ninyo kung maipapagawa kayo sa akin. Gusto ko lang itanong sa'yo kung may sinabi si Pia
kung bakit di siya pumasok sa klase. Kuwan po sir Wala po siyang sinabi. Ako man ay nagtataka kung bakit wala siya kanina. Pwede ba kitang utusan? Para itanong sa kanya kung bakit di siya nagpakita ngayon. Alamin mo kung may sakit siya. Opo sir, pupuntahan ko siya sa bahay nila mamayang hapon. Pagkatapos po ng klase ko. Hindi bali at maaga ang uwian ko mamaya sir. Okay, Renren. Salamat ha. Pagkasabi na pumasok siya bukas para makausap ko at malaman kung anong problema niya. Ano bang nangyari sa'yo? Tinanong ako ng inay mo kung wala tayong pasok. At yun daw ang sinabi mo. Kaya umayo na ako. Oo nga, Bren Hindi ko masabi sa kanilang totoo. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Tika nga muna. Akala ko ba, paghanga lamang ang damdamin mo kay sir. Ang sabi mo, gagawin mo lamang siyang inspirasyon. Bakit ngayon, siniseryoso mo na? Sana, isipin mo ang sakripisyo ng magulang mo para makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ha? Naku, nakalimutan ko sila tuloy. Pero alam mo, Bren, nasaktan ako Dahil sa nalaman ko may nobya na pala si Sir Dindo at si Ma'am Lerma yun. Friend, sana isipin mo, hindi lang nag-iisa na lalaki si Sir Dindo. Marami ka pang makikilala. At ituring mo na hindi kayo para sa isa't isa. Malay mo, kung may pagkakataon pa na maghiwalay sila ng landas, di may pag-asa ka pa. Sa bagay, tama yung sinabi mo. Baka magbago pang isipan nila na hindi silang magkabagay. O kaya, hindi sila magkasundo. Di maghiwalay sila, di ba? Yan ang dapat mong isipin. Unahin mo muna ang iyong pag-aaral bago mo isipin ang pag-ibig. Kaya pwede rin pagsabayin mo. Pero gawin mo lamang na inspirasyon para magsikap ka sa iyong pag-aaral. Tama ka dyan, friend. Pero kailangan kong magdesisyon ng tama para hindi masirang aking pag-aaral. At alam ko na umaasa ang aking mga magulang na makatapos ako sa aking kurso sa kolehiyo. Pia, anak, bakit ka nalulungkot? Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Baka matulungan kita. Sige na, anak. Inay, hindi na po ako mag-aaral. Titigil na po ako. Ano? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ano bang problema mo? Bakit ayaw mong mag-aral? Wala po, inay, wala. Ay, huwag ka nang magkaila, anak. Nakikita ko sa kilos mo na may problema ka. Kaya sabihin mo sa akin kung ano yan. Wala po akong problema, inay. Basta, hindi na ako mag-aaral. Hindi na, inay. Bakit ka umiiyak? Isa pa, hindi ako papayag na huminto ka ng pag-aaral mo. Nasa kolehiyo ka na. Kaya ano man yung problema mo, maiintindihan ko. Basta sabihin mo sa akin at tutulungan kita. Hindi ko alam, inay, kung may magagawa kayo. Hayaan nyo na lang ako mag-isip. Saka ko na lang sasabihin sa inyo kung ano ang gumugulo sa isipan ko. Pwede ba, inay? Ay, oo naman anak. Huwag kang mag-alala.
Nandito lamang kami ng itay mo na handang tumulong sa'yo at nagmamahal sa'yo, anak. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Oh, Ren. Pinuntahan mo na ba sa bahay nila si Pia? Anong nangyari sa kanya? Bakit di pa siya pumasok sa klase niya? Ang sabi sa akin mag-iisip muna siya dahil may problema po ang kaibigan ko. Ganun ba? Pwede bang malaman kung anong problema niya? Baka sakaling matulungan natin. Dindo, huwag ka nang makialam kung ano ang problema ng estudyante mo. May magulang siya na dapat lumutas ng problema ng anak niya. Kailangan din ng malasakit natin na bigyan siya ng payo. Baka mabigat ang problema niya. Nako, Dindo, sobra na. Ang dami mo nang ginagawa para sa kabutihan ng iyong estudyante. Tapos, pati sa buhay nila, ay ikaw pa ang magiging advisor nila? Bakit, Lerma? Nakalimutan mo na ba? Na tayo ang tumatayong pangalawang magulang ng ating mga estudyante. Baka iba nang ibig sabihin ng malasakit mo na yan. Kaya mag-ingat ka, baka mapahamak ka pa. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Pia, anak, pupunta ako sa palengke, ha? May ipapabili ka ba sa akin? Wala po, inay. Sige po, dito lang ako sa bahay at magpapahinga. Anak, sana sabihin mo naman sa akin kung ano talaga ang problema mo. Huwag mong sarilinin para hindi ka maging malungkot. Dahil nalulungkot din kami ng itay mo. Dahil hindi namin alam kung bakit ka nagkakaganyan. Inay, wag po kayong mag-alala. Sasabihin ko rin sa inyo, basta hayaan lang ninyo ako. Pia, anak, huwag mo namang sirain ang iyong pag-aaral. Dahil ikaw rin ang makikinabang. At hindi ka mahirapan sa paghanap ng trabaho pag nakatapos ka ng pag-aaral mo sa Opo, kolehiyo. inay. Hindi ko rin pinapabayaan ang aking pag-aaral Dahil kayong iniisip ko. Nahihirapan kayo sa pagpapaaral sa akin para lang matupad ko ang aking mga pangarap sa buhay at matulungan ko na rin kayo sa inyong pagtanda ni Itay. Salamat, anak. Kung iniisip mo rin kami ng itay mo. Dahil ikaw lang ang inaasahan namin. Opo, inay. Alam ko ang bagay na yan. Ako ang magsusuporta sa inyo kung matatanda na kayo ni Itay. Pangako, inay, hindi ko kayo pababayaan. Hindi po. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. Ang lungkot ng buhay ko. Dahil sa nalaman ko na may nobya na si Sir Dindo. Di ko pa kayang humarap o kayo makipagkita sa kanya. Dahil nasasaktan ako pag nakikita ko siyang may kasamang iba. Pero naiisip ko rin ang aking mga magulang. Naaawa ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon ko. Nagdadalawang isip pa ako sa ngayon. Iya, anak. Pwede bang makausap ka? At may sasabihin sana ako sa'yo. Ano bang sasabihin niyo sa akin, Itay? Kung kasi anak hindi mo ba
sinabi kung anong problema mo sa amin ng inay mo. Sabihin mo naman sa amin para kung ano man yan matulungan ka namin. Alam ko, Itay, na magagalit kayo sa akin pag nalaman niyo ito. Pero hindi ko po sinasadya na mangyari to sa akin. Sige, sabihin mo lang sa amin ang inay mo at iintindihin ka namin. Ayaw naming makita ka na umiiyak ka na. Tay, ayoko na po mag-aaral. Dahil nasasaktan po ako. Hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman kong ito. Hindi po, Itay. Ano bang ibig mong sabihin, ha, Pia? Ano? Itay. Ipagtapat na kaya ni Pia sa ama na umiibig din siya sa kanyang maestro. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtahang subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.